2 Chronicles chapter 7, verses 14 and verse 15. So verse 14 says, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sin and heal their land." So, ningon siya, kung ang akong mga katawhan magampo, if my people will pray, seek my face. So, ngano ang iyang mga katawhan dili man magampo. Mao kini ang akong mensahe. So, why don't the people of God pray? Magampo ta. Heavenly Father, I'm asking you right now, God, for a holy anointing. For Pastor Mike, myself, sa matag usa na ining dapita, pagkaon sa matag usa pinaagi sa pulong mo, O Dios. Father, that even now, we would receive from the heart of God. Lord, I really believe this is a word that is meant to stir up the body of Christ. Lord God, that today you will give wisdom and clarity by your word and conviction by the power of your Holy Spirit. Father, I ask you right now that every disturbance of Satan is bound in the name of the Lord Jesus Christ. Lord God, speak to us now in the name of our Lord Jesus Christ. Ang tanan mga anak sa Dios mga ingon, Amen. Praise God. Now, nakadungog ko sa tingog sa Dios. Ngano ang akong mga katawhan dili man magampo? Why don't my people pray? Usa sa dakong problema sa simbahan mao ang kulang sa pagampo. This is one of the greatest problems in the Church of God. So mao kini usa sa dako nga problema diha sa simbahan sa Dios. Now, he said here, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Amen. So muna gisulti diri sa pulong sa Ginoo sa ikaduhang Kronikas 7:14. Kung ang akong katawhan nga gihinganlan sa akong ngalan mapainubsanon sa ilang kaugalingon ug magaampo ug mangita sa akong nawong ug motalikod gikan sa ilang mga dautan nga dalan, nan ako magapatalingho gikan sa langit ug magapasaylo sa ilang sala ug mag-aayo sa ilang yuta. Now, look at the last part. God said, if you pray, I will heal your land. So diri sa katapusan nga bahin sa mga bersikulo nagaingon nga kung kita magaampo, ingon siya dili nga siya mag-aayo sa atong yuta. What needs to be healed in your life? Naunsa man ang gikinahanglan nga diin pag-aayo diha sa mong kinabuhi. Your marriage? O diha sa kaminyoon manimo? Your business? O sa mga patigayon, negosyo? Your relationship with your friends? O ang imong nga relasyon sa imong nahigala? What is broken in your life? Naunsa man ang mga nabungkag diha sa mong kinabuhi. Now, I want to ask you, when is the last time that you had true fellowship with God? Namangutana ko nimo, kanus-a ang katapusan nga panahon nga dingin nakasinati ka tinuod nga pagsandorot sa Dios. When is the last time you tasted the presence of God for yourself? Nakanusa ang katapusan nga panahon nga imong nasinati ang presensya sa Dios sa imong kaugalingon. Every battle you face, Matagupat nga imong ginatubang. there's only one way to win the battle. Aduna may usa ka paagi aron sa pagbuntog sa mga gubat. On your knees. Naagi sa pagtiko sa imong tuhod. Now, mga bana, mga asawa, mga ginikanan, have you been angry with your spouse or your children? So mga bana o asawa, so nakasinati ba mo nga naay panahon na suko mo sa inyong mga anak? Adunay problema sa imong balay?
Did you pray? Unya, nag-ampo ba ka? You watched your phone. So nagtanaw ka sa imuha nga cellphone, You were in a bad mood. unya din nagbati na kayo imuha nga din pagbati. You would not speak for a time. Hindi na ka masulti. But did you pray? Pan nag-ampo ba ka? Did you fight on your knees? O imuha ba nagdi pakigbisugan pinaagi sa imuha mga tuhod? Every battle you face, Matagubat nga itong ginaatubang. you have a choice. Ado na tayo pagpili. You can fight in the flesh, Pwede nga din imuha ba nagbuntugon o makigbisog ka pinagi sa imong nga uno. and you will lose every time. Or you can fight in the spirit. O din imuha ba nga gamiton nga ang espiritu nga din pagpakig-away. Makig-away sa maayong pakig-away sa pagtuo. Pinaagi sa pagampo. Now, this is a promise from God So kini siya saad gikan sa Dios. for the people of God. Alang sa mga katawhan sa Dios. Now, prayer is for the Christian. Ang pag-ampo kini alang sa mga Kristohanon naman. Now, God loves the sinner. Kaya ang Dios may gugmas sa mga makasala. Those who are lost. Sila nga din mga nangawala. Ihatag siya ang iyang buktong anak alang sa kalibutan. Now, God will hear the prayer of repentance. Ang Dios siya mamati sa mga pag-ampo nga uban paghinulsol. He will hear the prayer of salvation. Siya nagapaminaw sa mga pag-ampo alang sa kaluwasan. But until you are saved, Panhangtod nga din ikaw naluwas. you don't have access to God. Wala kaya gianan diretso ngadto sa Dios. But as a Christian, Apan ingon nga kita mga by Kristohanon, the blood of Christ, sinaagi sa dugo ni Kristo. you have direct access to God. Aduna na tayo gining agianan diretso dayon ngadto sa Dios. And you have the power of prayer. Og nakabaton na kita og gahom diya sa mga pag-ampo. But the people of God don't pray. Apan ang mga katawan sa Ginoo o sa Dios dili mo ampo. We stress, O diyan naluya ba ka? we fear, O diyan nakay katalaw? we worry, O nagkapalaka? we gossip, O diyan nakay sa pagkakinay marites? we complain, O diyan nagkramo? but we don't pray. Pandili yun ka mag-ampo. Tinuod ba? Mura. Now, he said, if my people who are called by my name, So naging siya kung akong mga katawan nga gitawag sa akong ngalan. he said, I've called you by your name, Yung siya o gitawag kanako pinagi sa akong ngalan. and you're called by the name of God. O kita gitawag o ikaw gitawag sa ngalan sa Dios. Kinsa man ang tinuod nga hari sa imong kinabuhi. Ang panahon sa kalistanan. Who is the true king in your life? Si Jesus. Sinsang ko lang tinuod nga hari sa kinabuhi panahon sa mga kalisod. Amen. Now let's go to Mark chapter 1. Ang kinabuhi ni Jesus. Hallelujah. Now, again, nagadungog ko sa tingog sa Ginoo. Ngano ang akong mga katawang dili man mag-ako. God gave you access directly to His throne. So ang Dios naghatag sa kagianan diretso gayud sa iyang throne. And you have power to overcome every battle that you are facing. O naghatag sa gahom kanato sa matag gubat nga di natong ginaatubang. Now, Mark chapter 1, verse 35. Now, in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. Praise God. Yung sa Bilis 35, unya sa iyo sa kadlawon sa dugay pa ang kabuntagon siya mibangon ug miadto sa usa ka dapit nga awaw ug didto nagampo siya. Now, tanawa. Early
in the morning, before the sun came up. So sa wala pa mo silang adlaw, siya may bangon na. Now, nanuman, kay busy kaayo ang ministry ni Jesus. Pero para kaniya, pagampo is his first priority. Bisan sa nagkapulikit si Ginoong Hesus sa puluhaton sa pagministeryo sa mga tao, pero tungod kay ang pag-ampo mao ni una kay nga prioridad niya. Now, si Jesus, Dios o tawo. Now, ingon sa tawo, he submitted himself under the mighty hand of God. So bisan siya sa kahimtang nga di naa siya sama nimo nga tawo, siya nagpailalom gayon nagpasakop sa iyang ama. Now, this is the Son of God, So kini siya anak sa buhing nga Dios, the creator of the world. ang nagmugna sa tibuok kalibutan. And yet, he prayed. Pan siya nag-ampo gihapon. In his body, he relied on the power of the Holy Ghost. So diha sa kahimtang sa iyang alawas, ingon nga din siya tawo, siya nagasalig lamang diha sa Balaang Espiritu. And it says here, he went to a solitary place So nagingon siya diri og ngadto siya sa usa ka awaaw nga dapit. by himself. Nga siya lang nga usa. And there he prayed. Ug dito siya naghimo sa mga Now, pag a good thing about being a Christian usa ka maayong butang alang sa usa ka is Kristohanon. that wherever we are, we can pray. Tungod kay ang usa ka Kristohanon bisan asa ka pwede ka nga diin mag-aampo. Kay ang Diyos kauban nato. Amen. Ang Diyos nagpuyo sulod ka nato. Amen. Amen? Pero, so, sa motorcycle, sa imong ligo, praise God, sa CR, sa bisan asa. Pero, Jesus went and found a solitary, or he was alone by himself. So bisan nga si Ginoong Hesus, siya nangita dito sa kadapit nga din siya lang ug ang So, Dios. it's Ayaw mo. important for us to have two parts to our prayer life. Usa ka importante alang kanato nga dunay duha ka parte diha sa mga pag-ampo. Number one is to pray without ceasing. Una, kanang pag-ampo nga walay hunong. So wherever we are, we pray. Ang bisan asa na kita makahimo ta sa pag-ampo o mag-ampo ta. But even more important is that time alone with God. Panusa sa importante kayo labaw nini kana nga kita lang gayud usa makigkauban ngadto sa Dios. Jesus said, go into your room and shut the door. Si Ginoong Hesus ningon sa makausa ni ana, ningon siya nga din sulod sa imong lawak o pang og isira kini. Isarado ang portahan. Ano naman? Kaya I'm shutting out the world and I'm shutting myself in with God. Tungod kay iyang isirahan ang kalibutan, unya siya misulod alang ngadto sa Dios lamang. Now, let's go to Luke chapter 22. Praise the Lord. Lukas kapitulo 22. And verse 40, we'll just start there. Verse 40. So, palihog basa sa Bisaya. Luke 22, verse 40. Praise God. Kita mo basa. Og sa miabot na siya sa dapit, ningon siya kanila nga nag-ampo kamo aron dili kamo masulod sa kanilay. Amen. When he came to the place, he said to them, pray that you may not enter into temptation. Og sa paghagabot niya sa dapit, siya mingon kanila, pagampo kamo aron dili kamo mahibalin-as ngadto sa mga pangalay. Jesus said, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Si Ginoong Hesus mingon nga din andam ang espiritu apan ang lawas luy. Now, your spirit is willing to pray Ang espiritu nga nakanimo siya andam gayud nga nagampo. because you've been born again. Tungod kay siya nahimugsong man pag-usa. The Spirit of God is inside of you. Ang espiritu sa Dios anana sa sulod kanimo. But your body and your flesh
does not want to pray. Apan kini atong lawas at tapulan, hindi ni ganahan ngayon ni mampo. Your body is easily distracted. Kay kini atong lawas, dali kayo din siya nga kini ma-disturbo. Your body wants the pleasure of sin. Kay kini nga lawas, gusto siya og kalipay diha sa sala. And so he said, the spirit is willing. Mao na nga siya misulti nga ang espiritu andam. Now, ang akong kinabuhi, alam ka na ako, mas sayon sa pagbasa sa pulong sa Diyos kaysa pagampo. So, alam ka na ako, usa ka oras, duha ka oras, mas sayon sa pagbasa. Pero pagampo, you have to discipline yourself to seek the face of God. So masayon yung pag-ablis ng Biblia o pagbasa mga igsoon kaysa pag-ampo, kaya pag-ampo na kinahanglan isang disiplina di ay nga makigduol kita ngadto sa Ginoo. Have you experienced that? Manang nasinati? Amen? Praise God. Now, this is one of the most important moments in the life of Jesus Christ. Usa dinhi sa importante kayo nga diin panahon dias kinabuhi ni Jesus. He is about to suffer on the cross. Kung kaya nga bahina hapit na siya mag-antos dito sa cross. And so he's in the Garden of Gethsemane. O dito siya sa tanamang sa Gethsemane. And this is the night that Jesus is arrested. Mao kini dabiin nga sa Ginoong Hesus gidako. Amen? Now, verse 41. And he withdrew from them about a stone's throw, and he knelt down and prayed. 41. Og siya may pahawa kanila sa gilayon nga mga labay o bato, ug dito miluhod ug nag-ampo siya. Now, tanawa ang buhat ni Jesus, or what Jesus did. It says, he knelt down and prayed. Ngayon sa diri, og dito siya miluhod ug nag-ampo. So even Christ got on his knees before his Father. Mabisan gani des Ginoong Hesus, nipito siya nga tuhod sa tubangan sa mga Now, adunay kalainan sa tinuod niya pagampo o dili tinuod. Kay daghang mga tao dinhi sa kalibutan magigsulti sa Dios. Pero dili ang tinuod niya pagampo. Kay walay relasyon niyadto sa Dios. Dili Kristohanon. Amen? Pero si Jesus, it's not religion, it's a relationship with God. So ang gibuhat ni Ginoong Hesus dili siya usa ka kining paagi o buhat sa usa ka relihiyoso nga tawo kundi aduna dayon siya tinuod nga relasyon sa Dios. When Jesus prayed, he was shaking the gates of hell. Sa diha nga si Ginoong Hesus nagaampo sulatay og ang ganhaan sa impierno. And at the same time, he was touching the heart of God. Og sa sama nga panahon diha nga natandog ang kasing-kasing sa Amahan. When you pray, Sa diha ka magaampo you have the ability to move the heart of God. adin aduna kita katakos nga din ato ang adin mapalihog ang kasing-kasing sa Dios. Moses prayed Si Moses nagampo because God was going to destroy the nation. tungod kay ang Dios iya mga pagalaglagon ang naso. But one man prayed to God, Apan usa ka tawo nga din may hangyo ngadto sa Ginoo nagampo. and God had mercy. Ang Dios nagpadala sa iya nga kaluoy. God's heart was moved by the prayer of Moses. O din natandog ang kasing-kasing sa Dios tungod sa pag-ampo ni Moses. Now verse 42, ningon si Jesus, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Verse 43, then an angel appeared to him from heaven, strengthening him. 42 o 43 nga nagingon amahan kon buot ka kuha ka kining kopa gikan kanako hinuon dili ang akong pagbuot may matuman kun dili ang imo. 43 og dihay nanulunda nga mitungha kaniya
gikan sa langit sa paglig-on kaniya. Now, Jesus is doing the very thing He taught us to do. Adin si Ginoong Hesus nagbuhat sa mga butang nga di nato nga di mahuna nga ato pong nga bagang buhaton. What did He teach us? Our Father who is in heaven, holy is your name. So ang yang gitudlo ko nato amahan namo anak ka sa langit balaanon ang imong ngalan. Your will be done. So ang kabubuton matuman. Unsa yang gisulti? Amahan ko, your will be done. Amen. Now, what is Jesus praying about? Ang sama na ang kining pag-ampo ni Hesus. Now, we see the human nature of Christ. So ato ang makita ang tawhanon nga diin paglungtad sa kinayan ni Hesus. He's about to suffer on the cross Siya magaantos o pahingos pag-antos sa krus. for the sin of the world. Tungod og alang sa sala sa kalibutan. And He said, Father, if it's possible, let this cup pass from me. So yun siya amahan kung mahimo isaylo kining kupa nga ni kanaka. The cup of God's judgment. Ang kupa sa paghukom sa Dios, The ang kapunot sa cup Dios. of sin. Ang kupa sa sala. He who knew no sin became sin for us. Siya nga wala kayo makaila og sala o makahimog sala, siya nahimo nga din na kasala o nagpas-an sa sala tungod kanato. Dito sa cross. Dito sa cross. And He says, Father, if there's any other way, let this cup pass from me. So yun siya nga kung mahimo apilang pagi isaylo ang kupa. Nevertheless, not my will, but yours be done. Ayun siya. Apan dili ako kabubuton ng See, kundi prayer prepares you for the will of God. kini may pag-ampo usa kini kapag andam kanimo alang sa kabubuton sa Dios. When you pray, you're not trying to get God to do your will. Okay? When you pray, you're not trying to get God So- to do your will. Sa diha nga din ikaw mag-ampo wala nimo taging og kining gayon nga din ang Ginoo nga din mabuhat nimo iyang kabubuton. But you're preparing yourself to do the will of God. Apan ang pag-ampo mao din pag-andam sa tong kaugalingon sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. In prayer is when you wrestle with God. Kini din pag-ampo sama ni sa nagdungog ka adto sa Ginoo. It's when you die to yourself. Kini siya mao kini ang kini pagpatay sa ato nga unod-non ang kaugalingon. And you humble yourself under the mighty hand of God. Ngayon ipailalod ang imong kaugalingon ipaubos diha sa gamanang kamot sa Dios. Because in the presence of God, you are changed. Tungod kay diha sa presensya sa Ginoo ikaw mapag-o kung mausab. Amen? Praise God. So, verse 43, ang Diyos mohatag or mosend sa angel para ni Jesus. Amen. When you pray, God will send His angels into your life. Sa diha na nga kita mag-ampo mga igsoon, ang Dios magpadala ng mulunda para sa bukado. Angels. They're not little babies floating on a cloud. Sumala sa kining hunauna sa uban nga ang mga gagmay bata ng mga anghel. Did you see that in the picture of the naked bubo, floating on a cloud? Oh, Drawing. that's not. No, in the Bible, angels are mighty creatures of God. So, diha sumala sa kasulatan ang mga manlunda usan sila sa mga husganon nga binuhat sa They Dios. are sent to protect the righteous. Kini gapadala sa Dios aron pagpanalipod sa mga matao. They are sent to push back the forces of darkness. Kini siya ipadala aron nga diin ida kining duot ang kining mga tusog diha sa kangitngit. And in this moment, it was an angel who strengthened Jesus Christ. O ini nga taknaa nagpadala ang amahan o manlunda aron lig-unon si Jesus. Mga asawa, ang panahon nga, imong bana, nagbiyahe, and you're praying, God will send His angels. Amen. Amen? Amen. Praise God. Bisan karon, adunay angels niining dapita. Amen. Kay we are the people of God. Aniya ang Diyos. Usab. Amen. Now, verse 44.
And being in agony, he prayed more earnestly. Then his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Pagkatay 4, og sa nag-antos siya sa ilabihang kasakit, siya nag-ampo sa lapipa ka mainiton gayon. Og ang iyang singot na nibugok daw apol nga nagpangatagak sa yuta. Tanawa. Jesus, it said, being in agony. So, grabe kayo ang asinate ni Ginoong Hesus sa iyang mga pag-ampo. Siya anaa sa labihang kasakit. But he prayed all the more earnestly. Apan sa maong kahimtang misabot ka mainiton ang iyang pag-ampo. This is what's missing in the church. Mao kining butanga usangan natalidam-an diya sa simbahan. We don't agonize in prayer. Wala ta kining kining ampo nga sama o din sulusama sa gihimo ni Jesus. We don't stay in the presence of God until we have broken through. Wala ta magapabilin diha sa presensya sa Ginoo. But Jesus was wrestling right before the cross. So si Ginoong Hesus nakidungog siya sa wala pa siya niabot sa cross. And it said in agony, he prayed all the more. Ug din siya diha sa tumang kasakit, siya nag-ampo sa labihang kamainit kundo. And it says his sweat became like drops of blood. Ug nagingam diri nga ang iyang singot na nibukok daw apol nga nangatagak sa yuta. Imagine, iyang lawas, pero dunay sakit, dunay kabugat, pero nagampo siya sa Tinoo. Amen. Alam ka ninyo mga Edson, kaya you have access to God. Amen. Now, let's go to 2 Kings chapter 19. Praise the Lord. Padawang harang kapitulo 19. 2 Kings chapter 19. And I believe, double check the verse here. Verse 14. Now, ang tipong kapitulo, si Hezekiah is the king of Judah. Kini si Ezekias hari sa Huda. Now, he is threatened by Sennacherib. Ug kini siya gihulga ni Sennacherib. And Sennacherib sends a letter to Hezekiah. Ug kini si Sennacherib nagapadala og sulat alang kang Hezekiah. And he's mocking the God of Israel. Ug nagabiay-biay napasipala sa Dios sa Israel. He tells Hezekiah, don't trust in your God. O giingna ang sulod sa mga sulat nag-ingon dito nga ayaw ka magsalig sa inyong Dios. And there are 185,000 soldiers surrounding them. O aduna si Sennacherib adunay 185,000 ka mga sundalo nga nagpalibot kanila. It seems impossible in the natural. Kini siya imposible gayud kaayo sa natural sa pagbuntok aning gidaghanon na sa mga sundalo. So, tanawa ang gitubag ni Hezekiah. Verse 14. And Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read it. And Hezekiah went up to the house of the Lord and spread it before the Lord. Let's just stop right there. Verse 14. O gidawat ni Ezekias ang sulat gikan sa kamot sa mga sinugo o gibasa niya kini. O si Ezekias misaka ngadto sa balay ni Jehova o gibuklad niya kini sa tubangan ni Jehova. So, unsa iyang gitubag? Niadto siya ang balay sa Dios. Unya, it says he took the letter, the threat from Sennacherib. So, misaka siya sa balay ni Jehova unya sa tubangan ni Jehova gidalan niya ang sulat nga di naghulga ngadto kang Ezekias. Ang mga pulong niya gikan sa kaaway.
And the Bible says he spread it before the Lord. O ang Biblia nagsugid sa mga bersikulo nga itong gibasa, ug iya kining gibuklad sa tubangan ni Hiyuba maong sulat. So verse 15, ang pagampo ni Hezekiah. Then Hezekiah prayed before the Lord and said, so verse 15, O Lord God of Israel, the one who dwells between the cherubim, you are God, you alone, of all the kingdoms of the earth. You have made heaven and earth. Verse 16, incline your ear, O Lord, and hear. Open your eyes, O Lord, and see. And hear the words of Sennacherib, which he has sent to reproach the living God. Amen. Ang si Ezekias nangabuyo kang Hiyuba nga nagingon, O Hiyuba, ang Diyos sa Israel, nga nagalingkod ibabaw sa mga kirubin, ikaw ang Diyos, ikaw lamang sa tanang mga dingharian sa yuta, ikaw ang nabuhat sa langit o sa yuta. 16. Ikiling ang imong igdulungog, O Hiyuba, o pamatia ako, bukha ang imong mga mata, O Hiyuba, o tumanaw, o pamatia ang mga pulong ni Sennacherib, diin siya nagpadala kaniya aron sa pagpaasdang sa Dios na buhi. Prayer is never your last option. Sa kini pagampo dili kay kini siya katapusan nato nga diin paagi. It is always your first response. Kini siya kanunay diay nga diin una dayon nga pagabuhaton nato. Hezekiah miadto sa balay sa Dios. And he takes ang mga pulong niya gikan sa kaaway and he spreads it before the Lord. And he says, verse 15, O Ginoo, ang Diyos sa Israel, ikaw ang Diyos, ikaw lamang. Amen. You are God. I have no power to win this battle. What's up? Ang sinakit si Ezekias, wala ko'y kaibong kagpusok o kagahog pag buntog niling maungat na ba. I have no way that I can defeat this enemy. So wala gid ko'y laing paagi aron nga mapindi na ko na akong mga kaaway. Pero matud sa pulong sa Diyos, ang Diyos magig-away alang kaninyo. Amen. God will fight for you. Amen. Nasayo ni Hezekiah. Now, he said, open your eyes and open your ears, O God. So magiging nga bukha ang mga mata o pamatia ako o Hiyuba. So, he's praying with fire or diligence. He's saying, God, open your eyes. Look at the word of the enemy. So nakampo siya mura og nabukaw ba sa kining natulog nga din pagmata o tag-awa bukha imong mga mata. Now, verse 19. Now therefore, O Lord God, I pray, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that you are the Lord God alone. Kasi Hallelujah. pala busa karon o Hiyuba. Among Dios, luwason mo kami, nagapakiluoy ako, kanimo gikan sa iyang kamot. Aron ang tanang gingharian sa yuta mga hibalo, nga ikaw, Hiyuba, mao ang Dios nga usa. There's no special words. Walay pinasahit nga kay pulong. He's just saying, ikaw ang Diyos. Ablihi ang imong mata sa akong situation. God, hear my prayer. And he said, save us. Oh God, save us. O ingon sa nga diin, Ginoo, o Hiyuba, luwasa kami. Now, chapter 19, verse 35. Ang tubag, gikan sa Diyos. The answer of God. Now, ang Diyos nag-send si Isaiah. So Isaiah prophesied to Hezekiah. Amen. So si Isaias nanakna siya ang kabahin ni Ezekiel. And then after this is verse 35. So it came to pass on a certain night
that the angel of the Lord went out and killed in the camp of the Assyrians 185,000. And when the people arose early in the morning, there were the corpses, all dead. Kaduhang hari, 19:35. Og nahitabo niadtong gabi-una nga ang manulunda ni Jehova migula o ipamatay sa kampo sa mga Asiryanhon ang usa ka gatos og 805,000 og sa pagbangon sa mga tao sayo sa pagkabuntag ania garon kining tanan mga binatay. 185,000. 185,000 ka mga sundalo na namatay. Daghang kaayo. How am I going to win this battle? It's impossible. Naon sa man nato pagbuntag kining mao nga gubat, imposible gayud kayo sa ato nga kaugalingon. But one man prayed to God. Apan usa lang ka tawo nga diin nagaampo ngadto sa Dios. And God sent an angel. Ug ang Dios kay nakadungog man siya naluoy nagpadalag manulunda og ipatay aning maong mga sundalo. And the next morning, 185,000 were dead in the sight of Israel. So mao ba to nga sa pagkabuntag sunod nga buntag nangamatay kining 185,000 ka mga sundalo. Amen. Now, let's go to Ezra chapter 7. Esdras kapitulo 7. Praise the Lord. Now, daghang mga saad sa pulong sa Diyos mahitungod sa pagampo. Amen. We've heard the promises of God. Atong nga dungog ang mga saad sa Ginoo. Jesus said, ask and you will receive. Sa Ginoong Hesus ningon pamayo kamo makadawat. James said, the effective prayer of a righteous man produces much. Ingon si Santiago nga din ang pag-ampo sa usa ka taong matarong in siya dakog kahimo. Many promises. Amen. Daghang kay mga saad. Now, Ezra chapter 8. 8. And verse 21 hung to verse 23. So, hapit na ang panahon. So, I'm going to ask Pastor Mike to basa. Napa mo diha? Amen. Oh, praise God. Amen. Glory to God. So, don't worry kay nagwali ko maybe duha ka oras. So, wala sa, ha? Oh, praise God. Amen. Praise God. Esdras kapitulo 8 21-23. Unya ako nagmantala og usa ka pagpuasa dito sa suba sa Ahaba. Aron kami magpaubos sa among kaugalingon sa tubangan sa among Dios. Sa pagpangita gikan kaniya sa usa ka matulid nga dalan alang kanamo ug alang sa among mga kabataan ug alang sa tibuok namo nga bahandi. 22. Kaya ko naulaw sa hari sa pagpangayo ug usa ka panon sa mga sundalo ug mga magkakabayo aron sa pagtabang kanamo batok sa kaaway nga ibalat sa dalan. Tungod kay kami nakapamulong sa hari nga nagaingon ang kamot sa among Dios ana sa ibabaw kanila nga nagapangita kaniya alang sa kayuhan apan ang iyang gahom ug ang iyang kaligbutgot batok kanilang tanan nga minsalikway kaniya. 23. Busa kami nagpuasa o nagpakiluoy sa among Dios tungod niini ug siya nga lukmay namo. Amen. Now Ezra is traveling with women and children through a very dangerous land. So man si Esdras sila nagpanaw kauban sa iyang pamilya o mga kabataan ug uban sa ilang mga bahandi. And he said, I was ashamed to ask help from the king. Ningon siya, maulaw siya nga mangayo og panabang sa hari. Because he told the king
the hand of our God is with us. Tungod kay ila namang nasultian ang hari nga ang kamot sa among Dios ana ibabaw kanamo. He begins to travel. So nagsugod sila sa panaw. And there is great danger. O adunay dako ug makuyaw nga kahimtang. So, what is his response? So hangat kining gibuhat. He said, I proclaimed a fast. O ini nga panahon na siya nimando nga sila magpuasa. And we humbled ourselves to seek the face of God. Ilang ipabos ang ilang kaugalingon aron pangitaon ang nawong sa Dios. And verse 23, Busa kami nagpuasa. Hallelujah. O nagampo sa among Dios. Tungod ni ini o sa among Dios. Nitubad. God responded because they prayed and they fasted ang panahon sa ilang kalistahan. Nahaglok sila. What can we do? We told the king that we have a God who is with us. Kay ilan ang nasultian ng hari nga kauban namo ang Dios. See, there is a time in your life Adunay panahon sa imong kinabuhi where you cannot lean on the arm of flesh. nga dili ka makasalig niya ana nga kining imuhang mga kamot diha sa kusog sa imong mga kamot. Where there is no earthly king who can help you. There is no earthly king. Wala kayo kining yutan-on nga hari nga diin makatabang kanimo. Where there is no friend or family who can do what you need. O wala siguro kining imong higala o din imong pamilya nga diin makahimo sa pagtakbo sa imong gikinahanglan. Upon kanunay, dunay Diyos sa imong kinabuhi. Amen. Kabalo si Ezra. He said, we will seek the Lord. And the Bible said God answered. Now, unsa ang pagpuasa, fasting. You will find fasting throughout the whole Bible. Imong makablagan ang pagpuasa diha sa tibuok nga kasulatan. Jesus began his public ministry with a 40-day fast. Si Ginoong Hesus iyang gisugdan niya nga pagministeryo sa mga katawhan sa pagpuasa. Jesus said, when you fast, don't be like the hypocrites. Si Ginoong Hesus ningon sa diyang ikaw magpuasa ayaw ka mo pagpakasama sa mga tigpakaron ninyo. Paul fasted. Pablo nagpuasa. Si Moses, si Elijah, si Peter, ang mga apostles, mga prophets, nagpuasa sila. So fasting is a time where you reject food in order that you can eat the word and seek the face of God. So ang pagpuasa di ay mao kini nga din imuhang gidumilian ang imong unod sa pagkaon sa mga pagkaon o imong gipili ang pagkaon sa pulong sa Ginoo pagpangita sa naong sa Dios. 3 reasons. Daliko. Tulo ka mga hinungdan o rason. In the Garden of Eden, it was food that caused Adam and Eve to fall. So dito sa tanamon sa Eden, adunay pagkaon nga diin mao hinungdan nga diin kini makahulog ni Adan. And number 2, when you fast, you're telling your stomach that it is in subjection to your spirit. So ikaduha, nga din nganong puasa ka tungod kay imong gibutang ang imong gitugyan nimo ang imong nga panginahanglan sa imong tiyan diha sa espiritu. Fasting is a tool of God Kaya ang pagpuasa di ay kini siya usa kay higiban sa that Dios. helps us to crucify the flesh. Kini siya dako kayo og ikatabang aron nga kining atong unod malangsang sa Dios. And number 3, the word that we say, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Katulong ang tao dili mabuhat sa tinapay lamang kundi sa tagtulong nga magawas gikan sa bata. So, there will be a time that God may call you to fasting and prayer. Andun na mga panahon nga ang Dios magatawag kanimo diha sa pagpuasa ug pagampo. A season to seek the face of God. Mao ba na ang panahon nga imong pangitaon ang nawong sa Dios. And in the Bible,
Bible, when there was great trouble, they fasted and they prayed. O dili sa kasulatan atong makaplagan nga sa panahon nga naa sila sa dagkong mga problema, nagpuasa sila ug nagampo. See Queen Esther. Sama sa usa ka reyna nga si Esther. She knew that all the Jews might be killed by Haman. Siya nahibalo nga din ang tanang mga Hudiyo giplanuhan nga patsyon sa tawo nga ginganlag si Haman. And she proclaimed a fast for 3 days. Ug siya nagamando nga di magpuasa sulod sa tulo ka adlaw. Now, lisod kayo para kaniya kay dili lamang walay kaon pero also walay tubig. Tanaw ang pulong sa Dios. Ang fasting ni Queen Esther. Walay tubig. Walay tubig o magpuasa siya di mukaon ug walay tubig. So gitawag siya og dry fasting. Delikado. Kay, you can go many days without food, but you can only go 3 days without water. Pwede nga din sa kanang pila ka adlaw nga dili ka mukaon, pero ani nga panahon na apil man pod nga dili gyud pwede nga iya pong gidumilian ang Panginoon og tubig. One time, Brother Jeffrey said, let's do a dry fast. I said, I'll do no food, but it's hard for me without water, kay. Oh, how kayo? So, delikado, So pero... the challenge nga Brother Jeffrey, No, delikado. Lisod kayo. Be careful. dry fasting na siya mga igsoon. Pero, Apil tubig. Esther, adunay kabuga kaayo. A great heaviness sa iyang kasing-kasing. Si Esther aduna siya kabukaton sulod sa mga kasing-kasing. So there are times God will call you to fasting and prayer, but balik sa sinugdanan. Ang tingog sa Ginoo, ngano ang akong mga katawhan dili man magampo. Kay ang pultahan para kanimo is open. Amen. You can go into the presence of God anytime. Makayong kita pag-atto pagsulod sa presensya sa Diyos sa bisan unsang oras. And there are many problems, daghang mga problema Kanya daghan pa yung mga problema. sa atong pamilya, inyong mga anak, inyong mga situation, sa bisan unsa. Pero dili lamang sa among mga problema, pero pag fellowship kauban sa Ginoo, ang presensya sa Dios. Amen. Maningog tayo, Exxon. I want you to remember this. The word says in Philippians, don't worry about anything, but pray about everything. So, ako ngayon nuluman ang pulong sa Ginoo sa Pilipos na dingon dito. Ayaw kamo kabalaka sa tanang mga butang. Ayaw ikinahanglan. Ipaningon siya. Ipahibalo kini nato sa Diyos. So, nai both sugok o saad. Kay he said, don't worry. Ayaw ka mo malaka. Don't worry, don't stress. So that's a sugok. And then there is a promise, saad. He said, and ang kalinaw sa Dios, the peace of God, will guard your heart and your mind through Jesus Christ our Lord. Amen. So, why don't you have strength? Kung walay pagampo, walay kusog. Walay gahom, walay kalipay, bihag ng Kristo Jesus. Ano ang katawan sa Dios, dili man magampo. I think this is also sa dakong problema sa simbahan. I think this is one of the greatest problems is adunay disturbance sa among pagampo. There is a disturbance. Kay ang yawa nasayod nga ang panahon nga inyong magapagampo adunay dakong gahom sa Dios. God, ang Dios magalihok sa inyong kinabuhi. God is alive today. Amen. There is power. So, let's sing, let's praise God. And I really believe if you're here today, maybe there should also be a repentance. But also, if you know, adunay kulang sa pagampo sa imong kinabuhi, then, paginoso, Ginoo, pasaylo ako. Kay, I have been distracted. Layon gikan sa imong presensya. Tungod kay, I've been distracted. Adunay disturbo sa akong kinabuhi. So, pagampo.
And ang Diyos, magpasaylo kanimo, and God, mahatag kaninyo ang kasing-kasing niya, o how sa pagampo, niya, o how sa iyong presensya. Amen? So let's pray. I'll give the pastor my praise God.